Dalawang low-pressure area na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Nabataan ang unang LPA 135 kilometers kanluran-timog-kanluran ng Calapan City sa Oriental Mindoro. Habang ang pangalawang LPA naman ay nasa 880 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Dahil sa dalawang sama ng panahon, makararanas ng malawakang pag-ulan sa Northern Palawan at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan din ang dala nito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Nakaaapekto rin sa panahon ng Southwest Monsoon o habagat. Magpapaulan yan sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas. Balikan natin ang balita sa dalawang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Umakyat na sa lagpas kalahating milyon ang apektado ngayon ng malawakang pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Para sa iba pang detalye, makakausap natin ang spokesperson ng Office of the Civil Defense na si Director Edgar Posadas. Magandang hapon po, Sir Edgar. Magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng mga na pakikinig sa inyong pag-asa. Okay, so sir, unang-una po, ano po bang mga lugar ang pinaka-apektado ngayon ng pagbaha at pag-ulan? May mga lugar po ba tayo na lubog na? Ilan po ba so far ang casualties natin? Opo, simulan ko na lang po muna dun sa naitalang casualties natin. Sa ngayon po, meron pong naitala yun na 5 na validated na, 4 po sa region ng Zamboanga. Yung pong Region 10, isa rin. We have, may dalawa pa po tayong pinavalidate. Isa po sa Region 11, saka isa po sa BARM. And meron po tayong isang missing. At ito po ay binavalidate din sa Region 10 po ito ma'am. And yun pong dahil po dun sa isa po pa yung tanong, dahil po dun sa patuloy na pag-ulan, ayon po sa NGB, yung mga basically yung ating mga lugar sa region sa Mindanao ang binabantayan natin ngayon dahil mas matagal na po silang inuulan. So po yung sa Northern, Western at saka Central Mindanao po. So marami pa rin pong mga kalsadang hindi madaanan doon. Opo, sa ngayon po meron na lang 12 na mga road network, mga daan po, 12. Isa pong tulay kasi po yung 59 na dadaanan na po at saka 4 pong mga tulay. So ito na lang po yung natitira na kinukumpuni o naayos pa, sinisigurado lang natin that they are safe na po. Sir Edgar, doon naman po tayo sa mga evacuation centers. Meron pa po ba tayong mga kababayan doon? Saka ano pong datos ng kabuuang halaga ng pinsala? Opo, meron po tayo ngayon na naitala po natin ngayon, ma'am, is 53 na evacuation centers. So, ito po ay combined effect na po ito, ma'am. Kasama na po yung LPA dito at saka yung sa Southwest Monsoon. At sa kasalukuyan po, ang pinakamarami pa rin na bilang ay sa Region 9, 27. We are catering to 5,395 families or 22,253 po na individual. And of course, we also have monitoring po ng mga kababayan natin na nag-evacuate pero hindi po dun sa mga evacuation centers but because they opted to stay with their relatives and friends po. And they are well provided naman po so far sa ngayon. Panghuli na po, Sir Edgar, ano-ano po bang mga preparasyon natin lalo't may dalawang low pressure area pa po tayong paparating bukod sa habagat? Opo, medyo naka-establish naman po tayo ng yung mga mekanismo natin for response kasi medyo inuulan na rin po tayo for the past few days. So, pag-iigtingin lang po natin yon. We are closely monitoring po with our regional counterparts, our LGUs, para doon po sa response mechanism. We are also in close coordination with the DSWD and the DILG. At sa ngayon po, ma'am, just to make sure that the needs of the country is met and with urgency, yun pong ating NDRIM OC ay naka-blue alert po ngayon. Okay, stay safe din po, sir. Maraming salamat, Office of the Civil Defense Spokesman Director Edgar Posadas. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.